Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Guido. Ako ang magiging kakwentuhan nyo ngayong gabi. Nandito po tayong lahat para ating lubos na kilalanin at higit sa lahat ay pasalamatan ang naging serbisyo ng ating rinerespeto at tinatangkilik na pinuno sa Chief of Clinics. Walang iba kundi si Dr. Cynthia Villaseñor. Doktora, para po sa inyo ito. If you refuse to accept anything but the best, you very often get it. Ang mga katagang ito ni Someres Moham, ang isa sa mga nagsilbing gabay ni Dr. Villaseñor o mas kilala natin bilang Dr. VS sa pagkamit ng kahusayan at kagalingan sa lahat ng kanyang mga ginagawa na sa murang edad pa lamang ay kinakitaan na siya ng mga katangiang ito. Ipinanganak si Dr. VS sa pangalang Cynthia Sola Vasquez noong ika-9 ng Marso 1949 sa Maynila. Siya ay panganay sa 4 na anak ni na Sergeant Manuel Vasquez at Apolonia Sola. Nag-aral siya ng elementarya sa Santa Cruz Elementary School at nagtapos naman ng high school sa Santa Cruz Institute. Dahil sa pangarap niya na maging doktor, nagtuloy-tuloy siya sa pag-aaral. Kumuha siya ng BS General sa Universidad ng Santo Tomas bilang paghahanda sa kukunin niyang kurso sa medisina. At noong taong 1977, nakapagtapos siya ng Doctor of Medicine sa Cebu Institute of Medicine. Matapos mapagtagumpayan ang board examination sa medisina, ay pumasok siya bilang isang OB/GYN resident sa dating Quezon Memorial Hospital mula taong 1979 hanggang 1985, na naging simula ng kanyang matagumpay at mabungang paglilingkod sa Quezon Medical Center. Naging medical specialist siya mula 1988 hanggang kasalukuyan. Sa mga panahong nagsisimula pa siya bilang isang residente, ipinakilala siya ng mga kaibigan at katrabaho kay Juancho Villaseñor, isang manager ng bangko. Hindi naglaon ay nagkahulihan sila ng loob hanggang sa dumating sa punto na sabi nga ng mga matatanda na pagkahaba-haba man daw ng prosesyon ay sa simbahan pa din ang tuloy. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan noong naisilang ang kanilang panganay na anak na si Juan Carlo noong ika-21 ng Oktubre 1982. Pagkalipas naman ng 6 na taon, muli silang biniyayaan ng isa pang supling at pinangalanan nila itong si Maris. Mahirap man na pagsabay-sabayin ang pagiging isang doktor at pagiging isang ina at asawa, ay nagawa pa rin ni Dr. VS na gampanan ang lahat ng kanyang mga responsibilidad sa kanyang trabaho at lalo sa kanyang pamilya. Si Mama, very protective naman. And then, she always wants the best, to give the best to both of us, sa akin, sa Tatay Balis. Nung lumalaki kami, yung guidance na nandun, and then she always gives advice whenever there are problems. And then si Mama very religious siya. Gusto niya talaga mag-pray kami palagi. Gusto niya mag-attend kami ng mass. Yun yung mga guidance yung mga nagtutulong sa akin nung lumalaki. Siguro nung elementary ako, nung high school ako, talagang sinututor ako ni Mama. Tinutulungan niya ako. Nagkahanap siya talaga ng time para i-review niya ako sa mga like for example, may exams. It's not strict, super not strict, as long as I have good grades, tapos I spend time with them at least once a week, okay na. Hindi siya strict, very maalaga, super collect, as in, nagsa-text all the time, tumatawag all the time, paulit-ulit, when you're telling her plans, yun. And then, she's very certain of the future. Kailangan makatapos ka, kailangan in the future, if she's not around anymore, may maganda kang job, yung gano'n. Kaya the boyfriend before, she wanted to know if they accepted me, tapos she talks to the guy, she texts the guy, hindi ko nga alam, minsan nasabi sa akin boyfriend ko na, your mom texted me, ganyan-ganyan. So yun, nakikialam siya. Hindi man pakialam, nakikiclose. Super non-conservative. She trusts me kasi, she trusts my brother. So, parang there's no reason to be strict.
Because we don't go beyond our limits naman. We know naman what we should do, what we shouldn't do. So parang, no reason to be strict. Very lenient. Gusto niya na maging doctor ako kasi parang for her, this profession is parang very safe. Parang in this profession, you won't go hungry, you have a name, parang people respect you. So parang, yun, gusto niya yun. I'm not the type who studies every day. I'm a crammer talaga. Tapos minsan, pag nagkakatuan kami, sasabihin siya mga bad terms, ganyan. Kasi nerd siya eh. Feeling ko nerd ako si mommy ko eh. Ako hindi. So, minsan may mga nasasabi ako, tapos mali. Tapos, naiinis siya. Kasi parang, ba't di mo alam yan? Tapos parang, nagulat siya na, I get to go out partying all the time with my friends and with kuya. We go out palagi, kami magkapatid. Parang she was telling me that when she was taking up med, all she did was study daw talaga. Ay ako, hindi lang ganun. So parang, I learned it the hard way. I learned it nung pakuli na, now that I'm an intern, na parang, there are things pala na parang, sana I didn't grab, para nag-stop siya sa head ko. Gaya ng inaasahan, ay naging mahusay siya sa kanyang napiling propesyon. Natuto siya sa ilan sa mga magagaling na doktor at pinuno sa kapanahunan niya. Isa na dito si Dr. Akawili na nagsilbing mentor niya mula noong isa pa siyang residente. She is a very good doctor, a very good resident who was able to go along with her co-workers. Yung nga daw takot lang sa akin. Siya ay diligent at saka ang mind niya nakafocus sa pagka-doktor niya at sa kanyang serbisyo. Kalimitan sa sinasabi ng iba ay mahigpit daw siya at talagang istrikto. Mitikulosa siya sa mga detalye at sinisigurado ang kaayusan sa trabaho ay laging nananatili. Ngunit sa kabila ng mga ito ay nakilala siya bilang isang ina ng institusyong ito. Pagmahal yan, pagbigay, lalo na dun sa mga tao kanyang minamahal. Tahimik yan, hindi yan masalita, pero observant yan, mapagmasid kung ano yung nakikita niya. Hindi siya magsasalita na ano, pero sa isip lang yan. Ngayon, pagka kayo na lang, sa kanya sasabihin kung ano yung mga nakita niya. Tapos, ito siya, kung may mali, bigyan niya ng advice. Malaki ang naging papel na ginampanan niya sa mga usaping pangkalusugan at marami siyang hindi mabilang na kontribusyon sa pagkamit ng maayos at malinis na pamamalakad bilang pinuno ng Chief of Clinics. Ang kanyang commitment sa trabaho at ang kanyang sigasig sa paglilingkod ay tunay na ikinahanga ng mga kasamahan at mga naging pinamunuan niya sa trabaho. At sa loob ng mahigit 30 taon na paglilingkod ninyo, bilang isang manggagamot at isang pinuno, naging simbolo kayo ng katotohanan, katapatan at higit sa lahat ay integridad. Ang mga ligasiyang ito ang maiiwan ninyo sa amin sa pagwawakas ng isa lamang sa mga makukulay na pahina ng inyong buhay. And as you venture on to the next page of your life, please bring with you our best wishes and messages of good cheer. The following videos will be our simple way of saying thank you from the bottom of our hearts for sharing your life with us.